Samantala, hindi naman po matiyak na National Grid Corporation of the Philippines na walang brownout sa Mindanao sa mismong araw ng eleksyon sa Mayo. Hanggang ngayon kasi, apektado po ang supply ng kuryente sa rehiyon ng mga pinasabog na tore ng NGCP. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis at militar sa Tower 25 ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Ramain, Lanao del Sur na pinasabog kamakailan. Gwardyado man, di naman pumapayag ang pamilyang may-ari ng lupa na kinatitirikan ng tower na kumpunihin ito kahit pa naroon na mga gamit para sa repair. May pagkakautang daw kasi ang gobyerno na kailangan bayaran. Ang kapitan ng barangay, kinausap na raw ang pamilya para buksan ng linya ng komunikasyon. Naririnig ko lang, pero hindi ko narinig sa kanila. Sa iba, 3 million daw ang gusto nilang kunin. Wala pa raw formal na demand na natatanggap pero sabi ng NGCP, hindi sila kundi ang National Transmission Commission ang dapat makipag-ayos sa pamilya. They will negotiate, they will verify, all the processes will be conducted by the government through Transco. Kung tutusin, unti-unti nang nare-resolba ang problema sa kakapusan ng supply ng kuryente sa Mindanao sa pagbubukas ng mga bagong planta. Pero mababaliwala ang mga ito kung wala namang linyang daraanan ng kuryente patungo sa mga susuplayan. Hanggat hindi nakukumpune ang mga pinasabog na tore, mananatili ang banta ng grid collapse sa Mindanao. Nasa yellow alert ang Mindanao Grid, ibig sabihin manipis ang reserbang kuryente. Problema kapag tumaas na ang demand sa susunod na buwan, lalo't di masabi kung kakayanin ng bukod tanging linyang gumagana. Hindi rin masigurong walang brownout sa Mindanao sa araw ng eleksyon sa Mayo. We cannot assure the supply because we take care only of transmission. There are things that are beyond their control. On election day, this threat notwithstanding, for all three grids, NGCP already has a contingency plan. Ang tanging binigyang garantiya ng NGCP, walang problema sa Visayas at Luzon grid. Siniguro rin ng Meralco na walang brownout sa eleksyon sa Mayo, lalo't pinaaga na ang maintenance shutdown sa 7 planta mula Enero hanggang Marso. Steve Dailisan, GMA News.